Sunday. Amen po ba? So, nagbubunga po. Amen po ba ang ginagawa po pagpapagal ng mga life group leaders? Amen po? So, this morning, bago kami umuwi ng Mindanao, I think mga 3 beses ko tinuturo, pagkang part 3. Let's study once again, understanding the power of love in the kingdom concept. Amen po ba? In the kingdom concept. So, meron pong understanding. What is the real understanding about love? Amen? Sa'yo sila kami makinig ka. Makinig ka. Okay, let's pray once again. Let's all arise once again for the glory of the Lord. Hallelujah. Father God, thank you for this wonderful morning. I praise you and I magnify you and I glorify you. Lord, kanina pa lang naranasan ka namin through your wonderful presence, O God. Lord, our lahat, Panginoon, ang aming puso sa oras na ito ay, Lord, hindi mo lang ng Panginoon pinalabot, kundi, Lord, binigyan mo ito ng kapayapaan. At sa umaga nito, ang dalangin ko, maunawaan ko ng bawat isa, Lord, ang mensahe na iyong ibibigay sa aming lahat. I just thank you, God, the Holy Spirit, enlarge the capacity of our heart, of our mind, and spirit, to fully to understand the fresh now and fresh revelation upon your word. In Jesus' almighty name, amen. Pakisabi ka sa kami mo, wag mo muna ako istorbohin. Kasi makikinig ako. Amen. Amen po ba? Amen. Understanding the power of love in the kingdom concept. Amen? So, para po sa mga bago, Bible is not a religious book. The Bible, hindi po siya pang religious book because the Bible is talking about the King because Jesus is not just a Lord, He is a King of Kings and Lord of Lords. The Bible is talking about a king, a kingdom, a constitution, a citizenship in the kingdom. Sa huling pagbabalik ng Panginoon, sa second coming niya, Jesus ay represent King. Amen po ba? Kung siya ay pinanganak, makikita na rin pa rin natin po doon na siya ay tinawag na King, Savior, and Lord. Amen? But this morning, pag-usapan natin ng mas malalim pa na konti na view because maraming nadadaya dito na yung love sa kanila parang bagang mababaw lang. Huwag niyo po makalimutan na ito, aking sabihin bago makalimutan, God is love, and God is holy, God is just, and God is righteous. Amen po ba? Understanding, what are the frequency of love? Now, ang tanong, what is love? Sabihin niyo, what is love? Nakalagay po dyan sa monitor, love is obedience. Ang real pong, makinig, na umiibig sa Diyos, makinig, o umiibig sa magulang, makinig, masunurin. Amen. Kung i-define po natin ang love from the beginning of the Bible, love is obedience. Amen po ba? What is love? Love is obedience. Sabi naman ito. So the frequency of love. What is love? Love is obedience. The frequency of love. What is love again? Love is to keep His command. Do you believe on that? Amen. Love is what? To keep His command. Meron pong command na mapatunayan mo na love mo siya, you keep His command. Ano pong sinabi? Loving God makes your lives in order. Pag minamahal mo ang Diyos, pag ikaw ay lumalakad sa pagmamahal ng Diyos, ang buhay po natin ay nasa order. Ang pag-ibig po ay hindi magulo. Hindi kagaya ng pag-ibig ng maliligaw mo. Magulo. Diba? Kapag may nakakita mas maganda sa iyo yan, pakinig, hindi ka daw dyan love. But the love of God makes your lives in order. Sabi in order. Hindi ka ba yung in order ka ba? Alam mo kung in order lamang ang pag-usapan, di ba yung mga babae ngayon, nakikita kasi mga pilay, tapos yung pilay nila in order. Di ba? Kung gano'n ang definition ng love, talaga in order ka talaga. Diba? So loving God makes your lives in order. Why? Because there's three kinds of people. Bago ako pumunta doon sa mga dala na natin pa sa talagang sabi sa Lord, ilagay mo ito.
Tingnan niyo po. In Mark chapter 12, verse 30 to 31, this is po a order talaga. Ang sabi, and you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. Amen? That's the first primary. And the second is equally important. Love your neighbor as you love yourself. No other commandment greater than this. Hindi mo pwede sabihin, kay Lord ka lang, hindi mo mahalang yung kapwa. Amen. At take note of this, take note of this. Ang inyong kapwa, even anak mo, kapwa mo yan. Love you, Jamaica. Amen po ba? The Mark chapter 12, verse 30 to 31 is the summary ng Ten Commandments. Amen? Ng 10 utos. Kaya pag sinabi ng Panginoon, and you must love the Lord your God. Love the Lord your God with all your heart. In the Bible, ay ito tinuturo sa mga young people, kahit sa atin sa church, wala po sinabi sa Bible, maginig, follow your heart. Wala. Si Vice Ganda lang po nagsasabi doon. May sinabi po sa Bible, guard your heart. Because the moment ang heart mo ay nadaya, daya ka na lahat. Kung bubuksan ba ang ating puso ngayong oras dito, makikita ba talaga yan sa puso na yan na mahal mo ang Diyos? Ako pues, ilan yung nag-iibig. Ulitin ko po, makikita ba talaga sa puso mo na yan na mahal mo ang Diyos? Amen. Hallelujah. Alam nyo, kanina pa lang, nagpapaawit si Irish na unang awit pa lang ng worship. Alam mo, kahit hindi tayo dapat eh. Grabe ang pagmamahal mo. Minsan nakakaiyak din, kaya nga nakakaiyak eh. Alam mo bakit? Kulang ka sa devotion. May pagkakulang-kulang ka. Ay. Sorry. Di ba? May pahid ka. Minsan. Kailangan, Lord, nabalik sa iyo. Sabi mo. Amen. Di ba? Minsan nakakahiya. Alam mo parang, ganoon talaga eh. Di ba? Di ba mga magulang? Na-emercy. Di ba kahit yung mga anak natin may pahid, mahal mo pa rin sila? Ay, pagtutulat yata. Nariyan mo ba kayo? Nariyan ba kayo? Because that's love. Love ko yun. Amen? Kaya lang, kahit love tayo ng Lord, meron tayo sariling free will. Kahit mahal tayo ng magulang natin, kahit nagpatuloy tayo nagkakamali, meron tayo sariling free will. Kaya kapag anuman na naging sitwasyon mo sa hinaharap, hindi kasalanan ng magulang mo, pinili mo yung buhay mo. Amen. Ganon din sa in the future. Kahit anuman na magiging future mo sa hinaharap, hindi kasalanan ng Diyos. Hindi ka pinabayaan ng Diyos, pinili mo yung buhay mo. Amen. That's why ang Lord nagbigay ng isang institusyon na napakahalaga. Una, pamilya. Pangalawa, makinig church. The first institution na nilikha ng Diyos, according to the Bible, family. Family is the best and the most powerful force in this planet Earth. Anong kausap? Pamilya. Kaya kung titignan niyo po, yung pamilya din po ang pinawasak ng kaaway sa pamamagitan ng hatred, bitterness, pride, arrogance. Pero pag ang pamilya ay puno-puno ng lang, hallelujah, walang pangyayari na ninyo kayang pagtagumpayan. Amen. Ang sabi nga sa kami, mapuno niya ng love yung puso. Ito mo yung puso. Puno yan ng love yung puso mo. Amen po ba? Alam niyo ba pag ikaw ay puno-puno ka ng love, walang masamang tinangkay sa iyo. Amen. Siguro gano'n din sa mga puso. Sa totoo lang to be honest, pero talagang mga tao na parang ayaw ko na kausapin, kaya lang sino masusunod ako si Lord. Kausapin mo pa rin, pagbigyan mo ng pagkakataon mo. Amen. Sa totoo lang, to be honest, kung ako yung masusunod, baka wala na rin ako rin dito. Pastor ako yun. Pero ako sinusunod lang yun ako dyan, Panginoon. Amen. Narimak ba kayo? Amen. Kasi mo sa tabi, kaya mahalin mo ako. Mahalin mo ako. Sa balong na yung Mahalin mo ako. Bina namin, gano'n. And you must love the Lord your God. Love the Lord your God. Ano na tayo kay pati na natin? Okay. Sa verse 31, the second is equally important. Love your neighbor
as you love yourself. No other commandment is greater than this. Kaya yung dalawang ito, ay dito ito pag-usapan natin. Sabi ko, mga 3 linggo kung pagtuturo ito, kaya lang 2 beses lang mga pagturo. Kaya, balik na namin na rin ito. Bitin na naman tayo ito. O kalawa, una, pagbulay-bulayan natin ito, isasamarise natin yung 10 commandment kanina doon sa dalawa at papakita natin saan nanggaling yung dalawang iyon, dito ko nanggaling. Una, sa Exodus 23 hanggang 26, huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Alam na po natin ito, hindi na po tayo sumasamba sa multo. Amen. Pero ang Diyos po dito, na maliit na Diyos, tingnan niyo po, kaya sa inyong pagsusulat pa rin, tulungan ko lang po kayo, sa inyong pagsusulat, sa inyong pag-compose, huwag kayong gagamit na maliit na din, because sa maliit na din, referring to Satan. Huwag kayong gagamit na maliit na L, referring to Tagalog word, God of Satan. Because pag kayo nag-spelling, grading capital, L-O-R-D, capital. Amen po ba? Kasi Amen. meron pong, ano sabi yan? Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. So, hindi lang po ito Diyos na may bulto, hindi lang po ito, pwede mag-i. Ang kasiniman, ang hindi pagpapatawad ay Diyos. Amen. Nahigilig ko ba kayo mahigit? Kaya yan po ay hindi lamang yan ang specific sa bulto. Amen. The moment naging ganit ka, Diyos mo yun. Maliban sa akin, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang, nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Amen. Ito po yung naging konting problem or big problem ng dati nating previous na religion. Hindi nyo pala kasi dati ako Muslim, no? Hindi ko kasi ito. Pero nung ako nag-born again na, naging pastor, mas lalo maging clear sa akin. Kasi sa amin Muslim ay wala kami din ganito. Kahit ito nasa tubig o nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang Yuyukuraan. Yuyukuran, di sasambahin sapagkat ako si Yahweh na yung Diyos ay mapalibuguin. Isang saling seloso. Malibuguin Diyos ang kasalanan. So may kasalanan ginawang mga magulang. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at sa 4 na Lahi. So mga born again believers, mga pinanganak na muli, alam na natin yung truth. Kaya lang minsan mayroong Diyos-Diyosan, tingin pastor, dagdag dito. So, maginig, ang pinaka-Diyos-Diyosan ngayon, hindi na yung rebulto pag regarding talking about sa ating stand. Ang Diyos-Diyosan ngayon, sarili mo. Kaya nga salamat, yung mga matatanda natin dito, natuto na. Hindi na araw ng linggo naglalaba. Kasi biruin mo, pag araw ng linggo ka naglalaba, ang Diyos mo yung labahan. Nahigilig ba kayo maingay? Hello? Di ba? Kaya nga, yung araw ng linggo po ay ito ay para sa Diyos. As sa Genesis chapter 2, beginning 1 to 5, ang 7th araw daw po ay tinuring niyang banal. Amen. Amen? Amen. Sabi ko sa'yo, Tabiro, salamat nandito ka. Salamat. Hindi ka ba? Kaya magpakabait ka kamo. Pakabait ka. Huwag mo silang yuyukuran, isasambahin, sapagkat akong si Yahweh na yung Diyos ay mapalibuguin Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at sa 4 na salinlahi. Sa totoo lang mga kapatid, pinipilit ko talaga maging malumanay. Amen, yan to aking tinatry talaga lagi, no? Kaya lang parang meron sa lupo ngayon na mag-judge na rin naman na nangutong simulan, di ba? Nag-generate naman yung kami-kami wing. Kaya nire-distinguish din. Ngunit, tingnan niyo po, sabay-sabay, paki-highlight si verse 6 lang. Ngunit. Ngunit, ipinapandarama ko ang aking Pag-ibig sa libo-libong sanahing na umiibig sa akin at tumutupad sa aking kautusan. Noong binabasa ko ang Book of Exodus noon, nung ako'y bago-bago pa, hindi ko ito napansin. Ngayon, mas klaro sa akin. Tingnan niyo po, ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salinlahi na umiibig sa akin, sabay-sabay, at tumutupad sa aking mga kautusan. That's why the law of God is love. Amen. Amen. Why God give law or protection? Amen. Bakit mayroong gobyerno? Because the government, makinig, bakit may gobyerno? To put in order. Kasi pag ang bayan ay walang government, walang order, magulo ito. Amen. Ay, hindi ko ba kayo maigit?
tingnan niyo po huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit ng walang kabuluhan. Huwag daw po natin yung gamitin sa mga, oh my gosh, oh my G, OMG. Huwag natin gagamitin ng gano'n. So be careful because blasphemy po ito. Amen. Mga kabataan ngayon, mga short na eh. Ang mga mga MM, mga TYM. mga gano'n. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ng pangalan ni Yahweh na yung Diyos. Tiyak, sabay-sabay nga. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Di ba? Hindi mo ba kayo maigit? Amen. Kung pagka huwag kang mangangako, huwag kang magalit, huwag kang manunumpa, o hindi ko hindi. Ganun kasi. Lagi mong tatandaan at ilaan para sa akin ang, ang alim na, para sa akin ang 6 na araw kang magtatrabaho at tatapusin mo ang dapat gawin. Magtrabaho ka ng 6 na araw. Pero ikaw pitang araw ay sa Panginoon. Why? Basa, sabay-sabay, next. Subalit ang 7th araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Plain and simple. Hindi pa yung gusto ng pastor. Kundi, kaninong kuman? Ayun. Sa Lord. Okay, magtatrabaho. Kaya na nakakalungkot. Kung ilang araw ng linggo, doon ka nagpupukpok. Doon ka nagpapaluwagi. Doon ka nagkatakot-takot na may ginagawa. You violate the laws and principle. And listen to me. The laws and principle of God is permanent. Even the law of the body is permanent. Tingin, pastor. Ang galing-galing Lord eh. Di ba? Ang pagkain ay pumapasok sa bibig. Papunta sa puwet. Di ba? Tingnan mo, pagka ang law ay napapalitan, pag sinasabi ni Ben Turco, the law is, nadabiben ang law, mali. Paano nang paggaling sa puwet, pupunta sa bibig? The law is permanent. There's a law body. Tama. Permanent siya. Pagka nagtapon ka ng bola, there's a law of gravity. Hindi nag-stay sa taas. Amen. Dami tayo sa science. Tapos kasi sa aming discipleship, mathematical kami. Deductive. Kung panahon ko, ba yung ating pa lalo na akong ganyan. Pero may I go on lagi. Favorite ko subject recess. Amen? Subalit, ang 7th araw ay para kay Yahweh na yung Diyos. Huwag mong kakalimutan. Sa lahat ng may pamilya, nagkakapamilya, may anak, bilang ikaw ay pamilya na, akayin mo lagi ang iyong pamilya sa para ng bahay-sambahay. Pangunahan mo. Tingnan kay pastor. Maganda kung meron kang may iwan na bahay. Pero makinig, gaano ka nakakasigurado pag nawala ka yung bahay na yung manatili? Pag yan sila wala sa Diyos, bibibenta yung bahay. Pero the best na pwede mong iwan sa kanila, na sure na pag ikaw ay nawala sa daily, ang pwede mong iwan sa kanila na sure, nalamunis na mapapahamak, walang iba kundi ang Diyos. Amen. Bonus na lamang po yung pag-aaral, bonus po yung bahay, bonus po yung kalupaan. Kasi tandaan niyo po ito, pag ang anak mo ay may Diyos, yung hindi mo naibigay sa kanya, kaya ibigay sa kanya ng Diyos mo. Amen. Minsan, pilit natin ginagawa yung lahat ng kaparaanan. Ang unang mong hakbang na ibigay sa iyong anak, ang mahalin ng Diyos na higit sa kanyang sarili. Ulitin ko po, ang unang mong pwedeng ituro sa iyong anak, ang mahalin ang Diyos na higit sa kanyang sarili. Kasi why? Kasi pag mahal niya ang Diyos higit sa kanyang sarili, ang Diyos ang kanyang covering, ang Diyos ang kanyang kinabukasan, ang Diyos ang mag-ingat sa kanya. Amen. Amen? Hindi na po tayo kagaya ng payo ng sa libutan. Yung payo sa libutan na lahat ng ito ay ginagawa ko para sa iyo. Alam naman eh, pero lang yung tatandaan. Meron tayong pangarap para sa ating anak, pero may pangarap ang Diyos para sa ating anak. Amen. Ang tanong ko, sino masusunod? Ikaw o yung Diyos? Lord. Kaya ang lagi mong panalangin ay maging tama. Lord, kung anong pangarap mo kay Crystal, sample kung anak ko ito. Sabi rin.
Di ba? Kung ano yung pangarap mo, ako ang ama niya, Lord, ano ang pangarap mo para sa anak ko? Yun po ako. Kasi minsan pinipilit natin yung kagustuhan natin mangyari sa anak natin. Amen? Nung ako ngayon lumulong pa, tingnan ko sa akin, nung sila usap-usap yung magkapatid, ako pinakapanganay, sabi ko sa gusto ko po, kuya, usap-usap kami. Kasi 25 kayo mga kapatid, 16 kami lalaki. Pero alin na kami lang kapatid nag-uusap sa taas. Sabi nung isa, gusto ko maging teacher, gusto ko mag-ganyan, ganyan. Ang punto ko di vista, kung ako lang masusunod, ang sagot ko nun, makinig, gusto ko maging drug lord. Alam mo kung bakit? May attorney, may police. Kaya hindi ganun yung kalooban ng Lord sa buhay ko. Ang kalooban pala ng Lord, magpastor ako. Amen. Now, pastor, hindi ba pwedeng maging teacher at saka pastor pwede. Engineer na pastor, pwede. Yun ang prayer ko nang mapagtapos ka sa pag-aaral. Kaya lang, love the Lord your God first. Anong kausap? Huwag mo muna yung maliligaw sa iyo. Amen. Maliligaw sa iyo, nahingi pa rin ng baon sa kanyang nanay. Diba, wala na yung mga... Mahirap yung ganyan, yung pang-detail sa iyo, hiningin ka lang. Amen. Be man in a first. Kaya mga babae, makikiraan. Huwag madaan sa bomba-bomba, mababog-kati ka pogi-pogi-wal. Kapag... Nakikinig ba kayo? Di ba? Naliligaw, tapos makinig. Kaya kawawa yung lola dapat pa yun lang. Yung lola pa nag-alaga ng ako. Mali. Kaya kung ayaw dito makinig noon, makinig ngayon pa lamang sabi mo magpatama ka na. Magpatama ka na. Okay? Okay, tuloy. Ba't ka na mapunta doon? Okay. Subalit, ang kapitong araw. Maliwanag po ba yan sa inyo? Amen. Anim na araw kong nilikha ang langit at ang lupa, ang mga dagat, ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit, namahinga ako sa ikapitong araw, kaya ito ay aking pinagpala at inalaan para Sa akin. Amen. So, yung ikapitong araw, nilaan ng Diyos para sa kanila. Kaya nga, makinig kayo, baby, huwag nyo nang ipagdamog sa Panginoon. Bakit sinasabi ng Lord na unahin natin siya? Hindi dahil sa sakim ng Diyos. Kapag inuna mo siya, para sa iyo pa rin. Amen. Maliwanag po ba? Medyo marahan mo ba ako? Kasi napapagalitan ako ng asawa. Ang bilis na naman. Ayaw yung bilis ako. Yes po. Ganyan ako kamahal. Pinagbibigyan ako. Oh, ako kaya, di ba? Sino pinakapogi dito? Di ako. Ako pinakapogi mag-in. Ben. Paigilin mo kayo maigil. Alam mo, dapat sa mag-asawa lagi magkakampi. Pero pag mali yung isa, huwag mong kakampihan. Okay. Di ba? Ganun lang, pag mali yung isa, huwag mong kakampihan. Kasi yun ang tunay na love, hindi mo kinakampihan yung mali na. Amen. Amen po ba? Ito na, sabay-sabay. Ang tunay daw po lang, igalang mo ang iyong ama na. At sa kayo'y mabubuhay ka lang matagal. Kaya yung mga bata, may ilang buhay, walang pagtanong sa magulang. Kaya dito ako namumblema sa ibang, dito ako nasasyak sa ibang mga sekta. Wala na daw law. Di tanggalin mo na ito. Kasi under the grace na daw tayo. Nonsense ang kanilang paliwanag. Kasi we are in the grace of God daw. Mali. The law is permanent. Kapag sinabi mo na walang law, di ko nagagalangin magulang ko. Nakita niyo po yung punto de vista dito. Sabi, igalang mo ang iyong ama at ina at sa gayo'y mabubuhay ka ng matagal. Gusto niyo mabuhay ka ng matagal? Mahabang buhay? Amen. Galangin mo yung magulang. Kahit minsan may pahit yung magulang yun. Hindi totoo yan. Kasi hindi mo lahat ng magulang perfecto eh. Pero galangin nyo pa rin. Mahalin nyo pa rin. Amen? Parang ako lang yata ang ano. Parang may problema dito. Parang kayo perfect magulang. Pero pinaka-perfect sa taas, sa langit. Amen po ba? Kaya lang igalang mo. Sa Ephesians chapter 6, kung babasahin nyo po, honor your father and your mother. At ano daw ang pangako at pahaba ang iyong buhay. Amen, pagpapalain ka. Tingin sa atin. Ang masakit sa atin ay ganito. Wala naman dito. Pero maborn again naman kayo. Nakaangat na ng konti, nakalimutan na yung magulang.
Hello. Tayo mo magbigay ng 1 kilong bigas, 1 kilong pansit, pero sa magulang mo ay hindi. Para malungkot kayo. Igalang mo iyong ama at ina, at sa gayon mabubuhay ka ng matagal sa lupain, ibinigay sa iyo, sa inyo, ni Yahweh na inyong Diyos. Amen? Isang merong laws and principle na pagpapala when you learn to honor your mother and father. Why? Hindi pastor. Kahit anong status nyo, mga teacher, mga English, mga ano pa, mga LPT, CPT, GPT kayo, hindi kayo magiging PPT, CPT pag walang magulang na nag-alaga sa inyo. Amen. Pero yun mo, 9 buwan kayo nalagaan, kaya minsan to be honest, ako'y nagagalit pa rin. Pag nakakapakinig ako ng mga bata kung murahin yung magulang, nakapagpagtingin. Medyo parang galing-galing umipinig. Tapos, kakibusin. Diba? Ang mahirap kaya. Diba? Huwag mo na nasahin pa lalaki, dito yung mga anak. Babae na inalagaan natin. Amen po ba? Huwag kang papatay, huwag kang mga alunya, huwag kang magnanakaw. Kaya nga, sabi ko sa Bray talaga yung sinasabi niya, wala na tayo sa kautusan. Pinalitan na yung kautusan. Kasi nung nagpalit daw po ng priest, pinalitan na din ng kautusan. Palitan mo ito. Ibig sabihin mo, pag wala ng kautusan, yung asawa mo kami asawa. Ito maliwanag order ni. Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasaan mangkin ng sambahan ng iyong kapwa. Ang kanyang asawa, mga alin ng lalaki o babae, mga baka o asto, anumang pag-aari niya. Amen? So what? Next, anong sinabi ng Diyos mismo? Listen, yung 10 Commandment is written by the finger of God. Amen. Ang Diyos mismo nagsasalita. 40 days. 40 days po ang Panginoon, sila Moses and Joshua pumunta na tayo para makuha itong tablet. Amen. Amen po ba? Ano nga rin, nanginginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulong at tunog ng trumpeta at makita ang kidlat at usok sa mundo. Nanatili silang nakatayo sa malayo. Nang lumapit sa kanya si Moses, sinabi nila, ikaw ang magsalita sa amin. Tingnan niyo po, balik kayo nakalang tinuro natin. Meron talagang ginagamit ang Lord na man of God, na pastor, upang magsalita on behalf. Ikaw magsalita sa amin at makikinig kami. Sabay-sabay, huwag na ang Diyos, baka kami ay mamatay. Katigay, napakabalag muna ang magpapastor sa iyong tao. Kasi pag hindi tao, pag ang Diyos, even in sa lumang tipan, alam nila, makinig, nung mamamatay sila, tanging si Moses lamang ang pwedeng marapin. Kaya sabi ko sa iyong katabi, o napakapalad mo, nagpapastor sa iyong tao. Hindi mo mali sabihin sa Diyos lang ako, at hindi ako connected sa pastor ko. Bali. Sabi nito, hindi po galing sa akin yan. Bible, interpret Bible. Ang sabi, ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami. Ang sabi nila, huwag na ang Diyos at baka kami mamatay. Alam mo bakit, mga pasaway ko? Amen? Sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong matakot sapagkat sinubok lang kayo ng Diyos. Nais lang niya magkaroon kayo ng takot sa Kanya sapagkat ayaw niya kayong magkasala. The law is to put in order para huwag tayong magkasala. Ngunit nanatili pa rin sa malayo ang mga tao, hindi pa rin nila kayang presensya ng Panginoon. Si Moises lamang ang lumapit sa makapal na ulap na kinakaroonan ng Diyos. Sinabi ni Yahweh kay Moises, papatunay ko sa inyo na meron talagang sinabi ni Yahweh kay Moises, hindi sinabi para sa Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo, bago sa Israelite, kay Moses una. Sinong speaker? Si Moises. Sabihin mo ito sa mga Israelita, narinig ninyo nang ako'y magsalita mula sa langit, huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan, tila man o ginto. Malapit na naman po ng, anong araw yun? April 2-3. Amen po ba? Ano meron? Wala ako sanang makita sa inyo na nagpapapako sa krus. At magsaside of the cross ako. Dahil hindi ko ba kayo maigi? Sabi ng Lord, wag. Ulitin ko po, sabi ng Lord, wag. Hindi po galing yan sa pastor, hindi po galing sa born again, o hindi galing mismo sa Biblia. Wag, sabi wag eh. Amen?
Gumawa kayo ng altar na yari sa lupa at doon ninyo susunugin ang inyong mga handog. So that time, ganito po yung ceremonial na yung ginagamit nila. Sunugin ang inyong mga handog para sa kapayapaan. Doon ninyo susunugin ang handog ninyong mga tupa at mga baka. Doon ninyo ako sasambahin sa lugar na ituturo ko sa inyo. Pupunta ako roon at pagpapalain Ko kayo. ng specific na lugar para sa bahay ng Lord. Amen po ba? Di ba siya? Kung gagamit kayo ng bato sa altar na inyong gagawin, huwag kayong gumamit ng batong pinapyasan ng pait. O kayong galing sa pait. Ang paggamit ng pait ay isang paglapastangan. Huwag ninyo akong igagawa ng altar na may baitang pakyat upang hindi malantag ang inyong kaubaran. Huwag. Amen po ba? Ang ibig sabihin ng Panginoon, kaya pagdating ng Panginoon sa John chapter 4, verse 24, ang tunay naman lang ba, sasambahin ako sa Espiritu at katotohanan. Amen. That's why, ang sabi ng ilan, at kahit po ito dinidil, para ma-lay ko foundation, introduction pa lamang po ito, kasi lagi po pinipilit ng mga ibang nagtuturo, wala na daw po kautusan. We are under the grace na. Now, ang tanong ko po, sino ang aking susundin? Ikaw ang Biblia. Ang totoo, wala na pong 10 commandment na bato kasapagkat bigasan po yung tinapon doon pinakuhap. Okay, amen? Tapos, pangalawa, tuloy-duwa nila ulit according to Deuteronomy chapter 5. Now, nasaan ngayon ang 10 commandment? Totoo ba talagang wala ng 10 commandment? Well, let's read. Ang banal na Espiritu mismo, anong banal na Espiritu? God. Amen? Ang banal na Espiritu mismo ang nagpatotoo tungkol dito sapagkat sinabi niya, ganito ang bagong kasunduan. Ito po ang new covenant. Tinan mo ha? Tinan nyo. Ganito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa kanila sa darating na panahon. Ito rin panahon natin. Amen? Ano sabi? Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan saan? Sa puso nila at itatanim ko ang mga ito sa kanilang kaisipan. Nawawala ba? Hindi po. Nawawala? Hindi nawawala. Nasa puso Kristo. Amen. Amen. Napakabong muna natin ito. Kaya ganito, kaya importante yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi nawawala. Amen. Amen? Sabi niya ni Dr. Nasmundo, one of my favorite theologian and preacher about the kingdom, sabi niya, the law is permanent. Amen? Because the law is God. Okay, loving the Lord lead us in a well-ordered life. The Ten Commandments, understanding the principle, the power principle of the love in the kingdom, ay well-ordered life. Maginig, loving the Lord lead us in well-ordered life. Lahat nagmamahal sa Diyos. Tingin, ang buhay mo ay nagiging well. Tapos order. Amen po ba? Order din. Amen? Sino dito sa inyo nagtatrabaho, hindi siya makapagtrabaho nang hindi maayos ang kanyang lamesa, hindi maayos ang kanyang ano? Amen. Sino sa inyo napasok dito, pagpapasok sa school, parang disabog yung back? Hindi, di ba? Dapat nakaayos ang subject natin, di ba? Nakaayos. Tama ba? Nakikinig ba kayo? Amen. So, loving the Lord leads us in well-ordered life. Those who love God, merong well-ordered life. Number one, the portrait of a well-ordered life under in the kingdom principle of love. Amen po ba? Tignan natin, there are 3 truths. Ano yung truths? Number one, ito po yung mga tao out of order. May number 1 na tao na nabubuhay sa daigdig. May 3 klaseng tao. Number 1, out of order. Mayroong taong na ganito, cannot be used. Hindi mo talaga magamit. Pagka kayo ay magsisiyar, may nakalagay doon sa CR, out of order. Magagamit mo? Hindi. Why? Because out of order. Kaya pag ang buhay natin ay hindi puro-puro ng pag-ibig ng Diyos, out of order tayo. Because I do believe with all my heart, yung puro-puro ng pag-ibig ng Diyos, maginig, sila po yung well-ordered life. Out of order cannot be used. Why? Hindi mo magamit. When a person is out of order, ano sabi? You cannot use them. Hindi mo sila magagamit. Amen. Kaya nung tinamulong tayo ay nung born again, born in the kingdom of God. Yung, maginig, dating hindi ka nagagamit, yung gamit na gamit ka. Yung dating kagaya mo latak sa lipunan, pabalik-balik ng kulungan, check-in, check-out. Ganun yung papastor ako sa inyo ngayon. Because Amen. hindi na ako out of order. Amen. Amen po ba? Pangalawang tao na dapat natin makita, disorder. Yung isa, out of order. Yung isa, disorder. Anong klase disorder ito? Disarray.
Walang kayusan. Ayaw mong gamitin kasi, ganun din sa tao. Kahit available naman, kaso, ang gulo niya. Magulo. Alam mo, magulo yung pag-isip. Nakikita na kayo gano'n? Walang kayusan. Pangatlo, ito matindi. Anti-order. Anti-order. Sino-sino anti-order? Opposed to order. Do not want to live in order. Ayaw ng kayusan. Galit yan pag itinatama mo. Nakita na kayo? Kapag may tama, pag itinama mo, galit pa sa iyo. Anti-order yan. Galit yan pag itinama mo at lalabas pa pakialamero ka paminsan-minsan. Nakita na kayo? Siguro na, di ba imagine ko? Kaya pag nasabay ka trabaho, ka may tatlong ganito, bakit tumatagal yung trabaho mo eh? Yung katrabaho mo sa office, may ganito, may out of order, disorder, anti-order. Ikaw yung boss, mas magaling pa sa iyo, patay. Nakita na yung tutulad ba? Opposed to order, galit yan. Kaya pag ikaw ay well-ordered life, puno-puno ka ng pag-ibig ng Panginoon, madali ka mag-submit. Sabi mo, madali mag-submit. Isa sa pruweba na ikaw ay under sa love ng Panginoon, ang bilis mo mag-submit. Lalo ng pagkaalam mo na yung kausap mo, mas high authority sa iyo. You submit well. Amen po ba? That's a God, a loving pastor. Okay, magbasahin ko naman ito. Obey your spiritual leader and do what they say. Their work is to watch over your soul. Ayan, may naglagay na sila ng background. Pinaligan yung paggawa ko ng PowerPoint ko. Their work is to watch over your soul, mind, will, and emotion. Ganito ka-tinding trabaho ng pastor. Ang binabantayan ay mind, will, and emotion. And they accountable to God. Give them the reason to do with His joy and do not with sorrow. That will certainly not be for your benefit. Ipang nagpapastor doon sa inyo, ay hindi masaya, hindi magiging mapabuti, hindi ka magiging mabuti. Amen. Hindi magiging benefits sa inyo. Ano na binabantayan ko ay soul. Kaya hindi magagawa ng pastor na ito pag ang pastor hindi puno-puno ng love. Amen. Amen? So ang pastor dapat ay loving. So dapat, magagawa niya lang ito pagka puno-puno siya ng love ng Diyos na tumatalo sa Kanya. Kasi most of the time, ang mga communication ay may pahil. Amen? Parang kung hindi talaga umaamin na may pahil. Dapat, pag ikaw ay nagmamahal sa Diyos, punong-puno ka ng believe. Sa buong believe. Believe. Tapos, yung believe mo nagiging become. Next, nag-behave ka. Amen. Amen? Kaya nga, huwag kayong magtaka mga young people, especially pag hindi nyo pakasama mga magulang nyo rito, because the proof na kayo ay may Diyos, makinig. Yung believe, become, behave. Ikita sa iyo yung pagbabago ng buhay. Amen. Amen po ba? Kaya minsan nahusga, yan bang tinuturo sa inyo ng pastor? Hindi po. Ako po ay talagang galit po ako sa disorder, anti-order. Amen po ba? You want more? Amen. Sa school, mga ma'am, di ba ma'am? Masaya ka ba pag natuturo ka, magulo ang school mo? Magulo ang teacher mga estudyante mo? Hindi, di ba? O hindi ng pastor. Kaya alam mo, kaiba tayo eh. Kahit magalit, huwag ka muna magalit. Please. Boy, please eh. Amen. Let's see. Tignan natin. Pastor, napakahirap naman sundin ang utos ng Diyos. Tao lang ako, pastor. Hindi ko kaya yan. Hindi po ilalagay ng Diyos ang talatang ito na hindi mo kaya. Let's read. Sabay-sabay. Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. And everyone who loves the Father loves his child as well. So everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. And everyone who loves the Father loves his child as well. Verse 2. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out His commands. Ano yung ulian na nagmamahal sa Diyos? By loving God and carrying His Commands. So ang tanong, napakayok naman sundin ako ito. Totoo. Ano sinabi dito? Tingnan nyo. Verse 8. In fact, In fact, this is love for God,
to keep His commands, and His commands are not burdensome. Hindi daw po burdensome, hindi mahirap. Hindi, Pastor. Mga nanay, mag-agree kayo. Dahil ito tinuturo na. Back 2019 pa, nagpapasimula pa lang kung mag-asawa dito, tinuturo ko na. Makinig. Estudyante, young people, mahirap bang magwalis? Mahirap bang hugas ng plato? Mahirap bang magpaalam? Ha? po. Bakit mahirap? Ayaw. Ayaw. Mahirap ba? Mahirap ba magsabi ng totoo kay Lord? Amen. Mahirap bang sumunod sa Panginoon? Hindi mahirap. Kaya mahirap sunod sa Panginoon kasi gusto mo ikaw susunod. Yes. Kaya ang law hindi mahirap. Pero I make sure, kapag sinunod mo ang law and principle ng Panginoon, mabuong ang buhay. Amen. Di ba? Magpapalago natin ang mabuong ang buhay mo. Marami ako nakita mga bata kayo ng tagumpay sa buhay because they obey the laws and principle. Di ba? Ang iba pagka inutusan ng magulang, kwarto naman niya, tira mo. Kaya nga pag ako yung maniligaw nyo, ha? Buti na may asawa na ako. Tapos papasok ako sa bahay mo, tapos yung kwarto mo parang ginahasa. Patay, busted ka sa akin. Ikaw busted sa akin. Di ba? Totoo yan. Pag dadala na ng ayos mo, may kilay ka, tapos parang ginahasa yung ano. Tapos yung damit mo parang base ka ng, parang base ahas ka. Amen! Lakas! Malakas! Ay, nag-base ahas ka? Nakikinig ba kayo? Totoo yan. Because, makinig. Dagdag nito. Love is starting loving yourself. When you know how to love yourself, ayaw mo na lagi kang pinapagalitan. Walang kausap. Amen! Kung makinig, that's why sa ito, yung isang pastor yung advice ko sa Mindanao, value yourself. The moment you value yourself, you love yourself. Hindi ka dapat kalagkarin, pastor. Makinig kayo may yan, mga young people. Ang tunay na love, nag-start sa pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen. Ayaw ninyong napapagalitan kayo, both ang inyong pastor, ako, at ang inyong mga magulang. Start loving yourself. Amen? Yung kausap. Eh hanggang ngayon, baka sinarigilit pa rin ang nagiging. May gripo na. Praise God! Kaya kung hindi dati, ay hindi ko baka may... Why? Dapat sinarigilit sa mga edad na yan, pakuya-kuya-kuya na lang. Amen. Tulog na lang muna. To be honest, Ano po? let them enjoy yung natitira nilang buhay sa daigdig. Amen. Purihin ang Panginoon. Stress to the max. Mga anak, uy, pag yan ang nanay ko, di ko ano trabaho rin. To be honest, pahinga ka na lang. It's time to pay the price. Alam mo kung bakit? Kaya hindi kapagpala ang maraming anak. Tingin sa magulang, alibel ka ngayon. Tagal na ba? Tagalinis pa rin. Yes. Hindi ba siya katabi? Eh, hindi ko ba kayo maigil? May natutunan ba kayo sa umaga ito? Amen. Ha? Sabi talaga sa akin, ilang bupatay ka, buti matay ka. Buti mo ka be. Hindi daw po mahirap sundin ang utos ng Diyos. Kaya lang mahirap kasi ayaw. Amen? Amen. Kaya anong klaseng tao? Tatlong klaseng tao kanina? Out of order? Disorder, anti-order. Pag pinakilaman mo, bilang magulang, parang wala nang pakialam pag sinilip yung kwarto. Tapos pag pinagalitan mo, pakialam mo yun, ba't kung tingin ang kwarto ko? Aba, nini, magulang mo ako, tatay mo ako. So bakit kaya nagbolhok ako sa'yo? Nasa bahay kita, hindi pwede ganyan. Amen. Tapos kung makapag-foundation ka, Yung mga nanay, lakas na. Mock up, blush on. Ah, may galing. malawat niya mo sa akin na sinabi mo kayo sa akin. Shein. True to panda ito. Amen? Tapos ang galing mo humingi ng baon. Amen. May dagdag pa yan. Kaya 50 gagawin pang 70. Ay, napagdaanan namin yan. Huwag nyo ako. Huwag nyo ano lang nalokohin. Amen po ba?
Napagdala namin yan. Kaya hindi mahirap sundin. Kahit dito sa may mga leader kayo dito na tinalaga namin, mga youth leaders, or Brother JB, kasabay din, mahirap po maging leader. Lalo yung mga leader na kasi kukulit nyo, mahirap. Buti ka naagapan eh, kailan nalang ako ng Jerry. Kaya kahit tumalikot ako, hindi makita yun. Sample daw po, Pastor. Pinapasaya ko lang kayo kasi gusto ko bumili kayo po lang kayo na like lang ba? Amin ko ba? So hindi mahirap po, di ba? Kaya lang naging mahirap kasi gusto ko yung sarili mo na susunod. Ganun din sa magulang. Both side naman para naman partida. Mga magulang tingin. Hindi kahagin niya ako sa inyo. Mga magulang. Gusto niyo sumunod sa inyo yung anak niyo? Dapat marunong kayo sumunod. Amen. Nakasanyok, yun. Sabi ko po, kung gusto niyo sumunod sa inyong magulang, dapat marunong kang sumunod. Nakikita sa iyo yung example ng pag-submit una kay Lord sa likod ng Diyos. Amen. Hindi pa rin utos lang. Lakasan niyo, amen niya. Isigaw niya. Baka mapagalitan daw po. Ano sinabi ko kanina? Ang iyong anak, kapwa mo yan, hindi mo lang anak. Diba? Love your neighbor as you love yourself. Amen. Kaya nga minsan, to be honest, parang seminar ito. Kaya tayo galit na galit sa anak natin, or sa, kasi nga, yung anak mo, kaugali mo. Amen. Ang malakas. Amen. Diba? Nasaan na yung amen ng magulang? Nawala. Yung anak ko nga, si Brad, sabi niya, Yan. sabi niya sa akin, di ba papa, dugo mo ako, may baka sa mukha, sabi ko, parang meron something, di tayo magkaiba. Black eye. Bago tayo magalit sa mga anak natin din, salamin natin sarili natin. Amen. Malakas ha. Naiinig ba kayo? Agree ba? Kaya nga habang maga pa yan, yung anak mo habang maliit pa, punuin mo na siya ng pagmamahal na galing sa Diyos at yung pagmamahal mo, pagsamahin mo. Nang sa ganon, kahit lumaki na yan, hindi ka mahirapan. Ang hirap sa atin, malaki na tayo nagtatali ng kawayan. Kaya pumipitik na. Ang kawayan habang bata pa, maliit pa ito. Reform. Nang sa ganon, hindi ka napipitik. Amen. 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 Ano ka? Niyog daw po, niyog. Bulot. Hindi naman masaya. Alam nyo ba kayong gawain ng Lord ay galing sa Kanya? Kahit masakit, yung narinig mo, natatanggap mo. Alam mo kung bakit? Kasi totoo. Amen po ba? Sabi mo, the truth will set you free. Sabi mo sa the truth will set you free. The truth will set you free. Ang majority sa amin pag-iikot ngayon, nagagalit ang magulang, pero pag pinakinggan mo, kaugali kasi kayo dalawa. Amen po ba? Ano sabi niya? Whoever loves discipline, loves knowledge. Kaya yung loves discipline, yung gusto niya ng discipline, pag-inig, loves knowledge. But whoever hate correction, is stupid. Patagalogin na natin. Mangmang. O, gawin kong mas magalang. Bobo po. Yan, magalang yan. Di ba? Oh, yun naman magalang. Bobo po. Mas matindi natin ginamit yung stupid. Sa isang salit mangmang. Pero papabawin pa na natin. Bobo po, kayo po. Baet. Sino yun? Sino siya? Sino siya? Whoever loves discipline loves knowledge. But whoever hates correction is stupid. That's why love is correction. Amen. Amen. Ano mali yun? That's the spirit of gentleness. Kaya kung malalaman mo talaga na
bobo po, kayo po, talaga pag ganito po, ang inyong ginagawa po. Gala mo kayo, puro po. Ginagaya ko sa ex na karami. Di ba po? Amin po ba? However, amen. Pangalawa, love is warning and correction. Kapag ang inyong doktor, hindi nagbigay sa inyo ng warning, at puro turok lang ng turok, magaling papatayin ka ng doktor mo. Amen po ba? That's why meron warning, sasabihin sa'yo, dapat pumunta ka dito ha, ito ha, huwag mong kakainin na, kasi doing those. Tama? Ganoon din sa Panginoon sa atin. Amen po ba? Love is warning / correction. Next, sabi? Pinag-sabay-sabay. Ano sabi? Ano na daw? Huwag niyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang ibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Yan po ito, partner. Meron pong ibang klaseng pag-ibig to. Ano sabi yan? Ang lahat ng nasa sanlibutan, Ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay ay hindi nagbumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. The lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life, hindi ka po galing kay Lord. Verse 17, ano sabi? Sabay-sabay. Mawawala ang sanlibutan. Pag-asa. Okay, mawawala. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Bubuhay ka daw magpakailanman, papasunurin ka. Amen? Amen. Ano? Let's touch this kahit ilang simple word na yung wrong love. Meron pong maling love. Let's see. Anong wrong love? For the love, wait. For the love of money is a root of all kinds of evil. Eager. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Balansin ko po ha. Makinig. For the love of money. Ang pag-ibig sa salapi. Hindi sinabi masama ang pera. Yung pag-ibig. Kaya tingnan niyo po, yung nangyayari ngayon sa bayan natin Pilipinas. Hindi lang po milyon-milyon na ninanakaw. Bilyon! Ano kung bakit? For the love of money. Tingnan niyo po ba yun? Amen. Kaya nga, ang pera po ay walang bakit. Walang di mo sinabi na di ba, hipokrito dito, di natin sasabi kailangan natin ng pera. Kapag ayaw niyo ng pera, bigay niyo sa akin. Makinig, pero ang problem for the love of money. Amen? For the love of money. And some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Yan pong isang wrong love. Kaya the greatest enemy of God, bukod sa sword and flesh, makinig, is not Satan. The greatest enemy of God is money. Pera. Kung babasahin niyo po ang New Testament, 95% or 90% the Lord speak clear about money. Because pag may pira ka, pwede mong bilhin lalo sa ka. Tama? Kaya lang, magaling, pag hindi ka nag-iingat, pag hindi marunong at hindi ka malalim kay Lord, pwede maging Diyos mo yung pera. Kaya nasa atin ito ang standard natin. Lahat ng pagpapala, lahat ng blessing, apakan ko. Amen. Hindi siya nasa ulo ko. Amen. Amen. Ano pa? Isa pa. Basa. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Maliwanag? Sa isang salin, you cannot both serve God and the God of Mammon. Money, there's a God of Mammon. Kaya nga yung mga tao naging sakit because under sila the spirit of the God of Mammon. Amen, you cannot both. Ito pwede mo dito. That's why pag sinabi ng Lord, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. The Lord, bago niya sinabi yun, merong verse 25, 26, 27. Sabi niya, huwag kayong mag-alala sa inyo na David, kakainin ninyo rin, balbala, etc. Sapagkat alam ng inyong Ama sa langit na kailangan mo ito. Amen po ba? Alam ng inyong Ama sa langit na kailangan mo ito. That's the clear picture of Matthew 6:33. Amen po ba? No one can serve two masters. Either you will hate the one or love the other.
Alam niyo po ba anong ginamit, si Judas, saan siya bumagsak? Sa pira. Amen. Pira siya bumagsak. Maraming mga churches, maraming mga pastors, leaders, saan bumagsak sa pira. Kaya nga, isa po ito sa ating pagkakaingatan. Amen? Tingin ko ba? Spirit of God is power and love and self-discipline and not timid. Ano yung timid sa Tagalog? What's timid sa Tagalog? Help me. Ha? Matatakutin. O shameful. Pwede natin gamitin. Amen po ba? 2 Timothy 1:7. For the Spirit of God, nandiyan po yung love. Napansin niyo po? For the Spirit of God gave us, does not make us timid. Matatakutin. Ano? May tinatawag sila, but give us power, love, and self-discipline. Nakikinig po ba kayo, Maggie? Yan daw po yung Spirit ng Panginoon na binigay sa akin. Isa pa po, pagkatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. At ano sabi niya sa verse 13, ano man hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang nawalatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung ihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito'y aking gagawin. Doon Father, sa pangalan ni Maria, ni Padre Pio, ang Sipang Santo, sa pangalan lamang ng Panginoon. The fear of the Lord is a fruit of love. Amen. Hindi, Pastor, ha? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, knowledge, and understanding, right? Pero makinig, the fear of the Lord is, makinig, siya ay bunga ng love. That's why when you read the book of Revelation, chapter 2, verse 4 and 5, sa isang bagay ang ayaw ko sa iyo, hindi sinabing, wala ka lang fear sa akin. Ang sabi ng Panginoon sa church, sabi niya, sa book of Revelation, chapter 2, verse 4 and 5, one thing ang ayaw ko sa iyo, you forget your first love. The moment na wala yung first love mo kay Lord, makinig, mawawala yung pagkabalatakot mo sa Kanya. At pagka nawala yung pagkabalatakot mo sa Kanya, ikaw ay nagiging mangang, stupid, because, makinig, ang unang nawala love. That's why the fear of the Lord is a fruit of love. Kaya tingnan niyo po yung matatalinong tao na lumalakad sa daigdig dito, makinig, punong-puno sila ng pag-ibig ng Diyos. Nakita niyo kung sino yung mapagbigay, sino yung mapagpatawad, sila yung punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Nakuha niyo po ba? At pag ikaw ay punong-puno ng pag-ibig ng Diyos, punong-puno ka din ng, makinig, bala ng takot sa Kanya. Tingin kayo sa akin, tingin. Napakalaga itong aking sasabihin. Kapag tayo ay nagmamahal sa ating kapwa, makinig, takot tayong makagawa takot tayong masaktan siya. Tama? Hello, nakinig ba kayo maigi? Kapag tunay mong minamahal ang iyong asawa, makinig sa mag-asawa, ayaw mo, takot kang masaktan siya. Tama? Amen. Tama po ba yun? Pero din sa loob. Tatawa lang yun. Tatawa lang yung dalawa. Sa fruit of love. Amen? That's why yung fear ay bunga lamang siya ng pag-ibig. Kikiraan. Kaya maraming mga nangangalunya kayo, ang unang nawala, love. Parang may natatamis sa pulpito. Bibibitin siya. Amen po ba? Truth to ponder. Loves mean to obey God. I obey God, I believe in God. Ginawa niyo pa ko nito. Amen po ba? Ang tunay daw po na truth to ponder, love means to obey God. Nothing less, nothing more. Because how I express my love to God, bilang pastor nyo, is to obey Him. To be honest, itong linggo ito, wala kami pwede mag-asawa. Pagkagaling ka mo, galing pa kami kay sa Bartolome, pagdating dito, may counseling, may gawain. Parang naubos yung aking 100% chakra. Kaya natulog ako ng maaga. And I thank God for the restoring of strength. Amen po ba? Kaya ako ginagawa ito because ay magiling. Nakaramdaman ko yung love sa akin ng Panginoon. Na dati hindi naman ako ganito mga sir, mga mamam. Ako yung taong lansangan, umaga-umaga pa lang ay droga ng aking hawa, oil, mata ko lang yung yun.
Pero pagka pagdungan kayo naging pastor na ito yung kwan. Nax. Beautiful. Beautiful things. Ayun po ba? Kaya si pastora patay sa akin. Ah. Nakaisa din ako kasi ako ginawag ng pag. Kaya pag nalaman ka niya, pag nandito siya sa unahan. Di ba? Love means to obey God. Tandaan lagi, paano mo sasabihin na mahal mo pa kayo? You obey God. While you give, you obey God. You love God. Bakit ka naglilingkod na parang bang wala ng bukas? You obey God. Kaya yung nagtitira, masakit ito sasabihin ko sa inyo. Huwag pa talaga mahal ang Lord. Hindi na, tahimik kayo. Ang sabi ni Apostle Paul, walang anuman sa akin, Acts 20:24, kahit ang buhay ko man, magawa ko lang yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. Acts 20:24. Walang halaga sa akin ang buhay. Yan niyo, medyo pagkaganon yung medyo tahimik kayo. Kasi ang Lord kailanman hindi nagtira. Para sa akin. Naiyak ka ako eh. Nung naulawa ko, Lord, hindi ka nagtira. Bakit siya hindi nagtira? Yung anak niya, pinaka-station, hindi niya tinira. Pwede na siya magsugo ng iba, pero anak niya binigay niya. Amen. Hindi niya tinira. Even si Jesus, hindi niya tinira kanyang sarili. Pinur out niya for 3 years. Wala siya gaanong magdamag siya, nagtuturo, nananalangin. Kaya lang, ang mga manampalataya ngayon, butyo-butyo. Kung kailan ang magandang panahon po natin, sasabihin natin, mahal natin ang Lord, shame. Yun po, ito po yung church. Huwag kang magtitira kapatid. Kasi ang Lord kailanman hindi nagtira sa iyo. Amen. Amen niyo ako. Amen. The moment ginawa mo yung pinaka-best mo, makinig, hindi mo kaya makalugin ng Diyos sa best. Amen. Ang sabi doon, kung ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak, anong bagay hindi niya kaya ibigay sa iyo? Ang ibig sabihin lang doon sa Romans chapter 8, 31 hanggang 32. Ang sabi niya, kung ibinigay, kung hindi pinagkait ng Diyos, hindi siya nagtira, anong bagay niya? Kaya ang makita sa atin ng Diyos, kung gusto natin mas lalo tayong pagpalain ng Panginoon, huwag tayong magtitira. Kung tayo maglilingkod, kagaya na sinabi ko nakaraan, maglingkod na tayo ng totoo. Amen. Huwag tayo maging kagaya ni Saul. Man pleaser. Amen. Amen. Sabi ko siya tabi. Pipikit na si Pastor. Tinumala ko. Parang dalaw na kami dito. So yung tinumala ko doon. Maan ako doon. Amen po ba? O, parang tinamala rin ito ah. Internet ko ba? Okay. Truth to Father. Love means quality time with God. Kaya mga mag-asawa, huwag lagi kayong dalawang magkayakap. Bigyan mo na nung time yung asawa mo sila at si Lord. Amen. Lagi nakayapos ka lagi. Dapat sila may asawa at makinig. Kaya help. Hindi ako may sabi niya na. Makinig. Pag-asawang babae, bigyan nyo lagi ng time ng inyong asawa kay Lord sa gawain ng Panginoon. Why? Kasi pag lumago ang inyong mga mister, makinig, magpo-flow yan sa pamilya nyo. Amen. Huwag nyo lagi kulong yan, baby, dito ka lang sabi mga lima ko. Hindi ganun dapat. Kasi ang real love, makinig, pinabigyan mo siya ng laya. Eh lalo na punta, alam mo naman punta mo papuntang gawain. Punta ka sa gawain, huwag yung... So love means quality time with God. Makinig, i-relate ko pa ito ng konti. Kaya tayo mga padre din pamilya, mga magulang, dapat meron time kay Lord. Nagbabasa tayo ng Bible, nanalangin tayo, makinig, pinag-pray natin, hanggang maaari, nililid natin ating pamilya sa devotion, quality time with God. Amen. Hanggang para kahit anumang pagsubok at problema, meron kang babalikan. Kaya tingnan mo, yung walang quality time with God, tingin, marinig mo ito. Makinig, pag walang quality time with God, ganito ang buhay mo. Pupukutin ka na yan! Para wala kang nagkakipusin teknik na doon sa ng bahay mo. Kami, wey! Kami kalamang ka sa Vegeta. Di ba? Why? Makinig, wala kang quality time with God. Because quality time with God, reveal yourself who you are. Amen. Pakuna kayo. Eh, nang ba? Napaka-importante ng quality time. Because, minsan, unfair tayo kay Lord talaga eh. May quality time tayo pupunta sa malayong lugar, kakain sa labas,
Pero sabi ng Lord, yan gusto kong gawin mo eh. Ako gusto ko ikaw, kung punta ka sa akin, may sasabihin ako sa iyo. Gusto kita kausapin. Halika dito, yun ang gusto ng Lord eh. Amen? Amen. Hello. Kaya lang maraming ginagawang kaaway para lang hindi mo. Okay, narinig mo na. And the truth, sabi mo, the truth The truth will set you free. will set you free. Amen po ba? Hindi sa magandang damit, hindi sa magandang gamit. Because, makinig, quality time with God. Truth to ponder. Love means quality time in His Word. Nabanggit ko lang po sa inyo. Quality time in His Word. Magkaroon po tayo ng quality time sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Truth to ponder. Love without holiness is not love. And what? And holiness without love is not holiness. Kaya yung pag-ibig na walang kabanalan is not love. At ang kabanalan na walang pag-ibig ay hindi rin kabanalan. Lagi magkasama ito. The moment lumakad ka sa love, lumalakad ka sa kabanalan. The moment lumalakad ka sa kabanalan, lumalakad ka sa pag-ibig ng Diyos. Personal hindi sa akin ng Lord. Alam, Lord, sabi ko, Lord, define to me, O God, what love is. Love. Yan po love. Amen? Kaya yung Amen. tunay na umiibig sa Diyos, lumalakad sa kabanalan. Amen. Tingnan niyo po yung mga kabataan ngayon. May bagong puso naman, di ba? Hawak yun. Gagano'n na yun. Pagbaba ng jeep, dati ganyan-ganyan, di ba? Yung bang. Pagbaba sa iba sa ulti man, pag ako yung, pag nakita ko si Andre o si Ivan, takay kayo sa akin. Hawak mo. Yan, di ba nakita ninyo? Yung mga kabataan din. Hallelujah. Yan ang ginagawa eh. Asa si Kai? Si Kai, kabisado niyo mga ganyang mga updated niya. Kaya lahat mo ng holiness of love. Makita sa inyo mga young people na kayo'y kakaiba. Na hindi kayo compromise. Amen. Loving God is not compromise. Hindi tayo compromise. Amen. Amen. Marami kayo tutunan? Next, ano sabi? Holiness and love. Love as an evidence. It is visible. Visible po. Meron daw po ebidensya. Amen? Hindi po mga I love you. Dapat may ebidensya nakikita sa iyo. Amen? Binigyan mo siya ng mga... Saan pa na mabili mo? Amen po ba? John 14, verse 15 to 17. Pipilitin ko po dito matapos. Ano? Kung iniibig ninyo ako. Ano sabi? Tutuparin. Okay, magbasa hindi ako. Patuloy ko rin. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Bago dadalangin ang Diyos. Dati hindi ko rin ito nakita, mga kapatid. Ang nakita ko lamang yung itong dadalangin ako. Pero bago dadalangin ako, maliwanag na sinabi ng Lord, kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Period. Bago pagkatapos noon, makinig, nakalagay, tsaka pa dadalangin ang Diyos. Amen. Without love, sabi mo, makinig, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Sino ito? Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng salibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng salibutan, ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili Manatili sa inyo. Pero bago iyan, pakinig, ang sabi, kung inibig ninyo ako. Amen. Mamaya meron tayong soul winning, evangelism. Part yun ng love. I hope makasama namin yung majority sa inyo upang humayo at mag-evangelize. Amen? Amen. So, hanggang dyan na muna. Kasi hanggang maaari, ginano ko yung sarili ko para mapahaba amin yung reflection. Tingnan nyo, napagtagumpayan ko ngayon sa oras na ako. Amen! Amen po, palampahan ko natin ang Panginoon. At least, puro kayo. Amen. Sabat na yan. Okay.
hindi na po ako magpapaministry. Kasi nga po, naranasan nyo na kanina. Amen po ba? Yung word na pakinggan nyo ngayon, this is my prayer. Maranasan nyo. At gusto nyo ng copy nito, bakit as I wish, as my God, papabigyan ko na yung po. Amen po ba? Para kahit pa paano, pagka magkaroon kayo ng reflection sa bahay, hindi nyo, kahit yung PowerPoint, bigay nyo sa kanila. Pero hanggang doon lang sa tinuro ko ha, kasi pre-video dito. So, glory be to God, kahit tumayo, purihin ng Panginoon. Amen. Maliwanag. Amen. Ano kayo nabitin? Okay, na yung tumayo. Hallelujah. Father God, taas po natin ang kamay. At pasalamatan po natin ang Diyos na buhay. Lord, thank you. Right now, I speak, lift up your hands. Lord, that we now fully understanding the power of love in the kingdom concept. I just thank you that the life of each individual, especially mga magulang sa anak, at ang anak sa magulang, will never be the same again. Lord, fill the atmosphere ng kanilang buhay, especially ng kanilang pamamahay, ng pag-ibig mo. God, the Holy Spirit, Lord, we do believe, starting today, their life will never be the same again. Amen. At mamaya, Panginoon, sa aming mga reflection, hindi kami mahiya na sabihin ang aming mga kapalpakan. Because we believe, the moment na kami umangin, Lord, doon mo lamang kaming tunay na re-restore. Yes, Lord. Our Father, I speak life and provision sa bawat mag-asawa. Remember this, love is obeying God. Love is obedience. Lift up your hands, mga magulang, mga anak. Our Father, in the name of Jesus, I release right now the grace that they need nila for the whole week. Yes, Lord. I release the supernatural move of the presence of God sa kanilang buhay, sa kanilang anak. Ang iyong anak ngayon will never lack na tinginin mo siya pagkukulangin ng Diyos. Just obey the Lord. Just pursue God. Seek God. Rest in the presence of God. Amen. Do not be afraid to humble yourself. Just come to God. At sa oras na ito, believe that the Lord is good. He is a good God. Yes. The best God, the best Daddy. Amen, He will Lord. never leave you nor forsake you. Thank you, O God. Just draw near to God and say, Lord, grabe ang blessings mo ngayon. Para sa akin talaga yun. Lord, I pray, yung mga nangangailangan ng trabaho, extra income, breakthrough. Lord, lift up your hands. I release right now, breakthrough and favor Thank you, sa Lord. buhay mo. Yes, we believe and Sabi receive. mo, amen. Amen. I release right now, breakthrough and favor sa buhay mo. Yes, O God. Your family will never be the same again. Your life will never be the same again. Thank you, Your Lord. business will never be the same again. Hallelujah. Receive it. Thank and you. say, Lord, Salamat. thank you. Para sa akin po. Thank you, In Jesus. Jesus' almighty name. Amen and amen. Amen. Tinatawagan ko na po, Tayo po na lang ang second part ng ating pong thanksgiving offering. Bago po natin tawagan yung magsasalita para